Marshall Peak, Kabanata 5705. Payag ka bang pumunta? Nalantad ang kinaroroonan, at maraming territory lords mula sa lahat ng direksyon ang sumugod sa lugar na ito, na gustong gumawa ng pagkubkob. Maaaring tumakas kaagad si Yang Kai at hayaang mabaigo ang deployment ng Black Ink Clan, ngunit hindi siya umalis, nakasimangot lang at naiintindihan. Maya-maya, kumagalpak siya ng tawa. Mo na ye, sa pagkakataong ito, kinakalkula mo ang kamatayan. Kudlit, sa kanyang pangunawa, mayroong isang malaking bilang ng mga territory lords na nagmamadali sa lugar na ito mula sa buong mundo, ngunit ang bawat aura ng territory lord ay medyo mahina, na parang lahat sila ay nasugatan. Agad na naunawaan ni Yang Kai na ang mga territory lords na dumating upang kabkuban at supilan siya sa pagkakataong ito ay hindi ang mga nasa mabuting kalagayan ngunit nakalabas sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction sa mga nakaraang taon. Sa harap ng matandang territory lord na iyon mula sa No-Return Pass, sa sandaling bumuo sila ng battle formation, talagang walang magandang paraan si Yang Kai para harapin ito maliban sa paggamit ng soul-shattering spike, kaya lahat ng namatay sa ang kanyang mga kamay nitong mga taon ay ang territory lords mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, at ang territory lords mula sa No-Return Pass ay walang nasawi. Kahit na paminsan-minsan ay nakakaharap niya sila, iiwasan sila ni Yang Kai ng maaga at hindi mag-aaksaya ng enerhiya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay espesyal na inayos ng Black Ink Clan ang isang malaking bilang ng mga territory lords mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, na nasugatan, upang kabkuban at sugpuin siya, na nilinaw na hinihikayat nila siya na patayin sila. Sa sobrang laki ng taba sa harap niya, dapat ba niya itong kainin o hindi? Kung kakainin niya ito, maaaring mahulog siya sa krisis ng pagiging mapalibutan at masusugpo, ngunit kung hindi siya kakain, paano maiiwan si Yang Kai na mag-isa ng mga territory lords sa harap niya? Siya ay nagtatago sa loob ng mga taon na ito, hinarang ang mga territory lord na ito mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, at nakakuha siya ng mga benepisyo, ngunit ang territory lords ay walang nakuhang anuman, napakaraming territory lords ang nagtipon sa isang lugar, tama ang tukso ni Yang Kai ay talagang hindi maliit. Tamang plot ito. Si Mo na Ye ay nakapag-set up na ng isang posisyon, at pagkatapos ay si Yang Kai na ang pumili kung ano ang gagawin. Dapat sabihin na ang taong higit na nakakaunawa sa isang tao ay madalas na hindi isang kaibigan, ngunit isang kalaban. Nakipaglaban si Mo na Ye kay Yang Kai sa mga nakaraang taon, at may masusing pag-unawa sa kanyang ugali. Dahil gumawa siya ng ganoong kaayusan, natural niyang inaasahan ang pagpili ni Yang Kai. Napagpasyahan niya na imposible para kay Yang Kai na manatiling walang malasakit sa harap ng batch na ito ng pain na itinapon niya. Ang taong ito ay pinapatay ang mga territory lords nitong mga taon. Ngayong nagpadala na siya ng napakaraming territory lords sa kanya, dapat kunin ni Yang Kai ang pain. Gaya ng inaasahan niya, na may kaunting pag-aalinlangan, nakagawa na ng desisyon si Yang Kai. Dahil nang ahas si Mo na Ye na itapon ang napakalaking piraso ng taba sa kanyang harapan, walang pakialam si Yang Kai na kumagat muna. Bago ang mga territory lord na ito ay bumuo ng isang pagkubkob, ang pagpatay sa kanila hanggat maaari upang mabawasan ang presyon ay mas mahalaga. Ang kanyang divine sense ay biglang lumundag, at ang divine sense ay napuno ng hangin na parang tubig. Gaya ng inaasahan, hindi napansin ang aura ni Mo na Ye. Siya, itong pseudo-royal lord, ay hindi makontrol ang sarili niyang kapangyarihan, at imposibleng ganap na itago ang kanyang aura. Hanggat lumilitaw siya sa loob ng sarili niyang saklaw ng perception, tiyak na matutuklasan ito ni Yang Kai. Ngunit alam ni Yang Kai na ang taong ito na si Mo na Ye ay dapat na sinusubaybayan ang paggalaw dito sa isang lugar, naghihintay ng tamang pagkakataon na lumitaw. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ang space principle ay nagiba-iba, at siya ay nawala sa lugar, na lumitaw milyon-milyong kilometro ang layo sa isang iglap. Mayroong ilang mga innate territory lords dito na humihimok sa Black Ink Strength, at ang itim na tinte na ulap ay gamulong pasulong at pasulong. Biglang, isang mabangis na hukbong panghimpapawid ang bomb-alot sa malaking Black Ink Cloud, at pagkatapos ay isang figurang tulad ng isang malaking araw ang bumagsak sa gitna ng Black Ink Cloud. Nagkagulo ang World Force, ang Black Ink Strength ay lumundag, at nang gumuho ang itim na tinte na ulap, 4 na figure ang nahulog sa kahihiyan, at lahat sila ay nagluwa ng dugo. Sa hindi kalayuan, tumayo si Yang Kai na may hawak na sibat, hindi huminto, sumalakay at pinatay muli ng sibat patungo sa 4 na territory lords. Mabangis na sumigaw ang 4 na territory lords, bawat isa ay hinihimok ang Black Ink Strength, at naglaro ng serye ng mga banayad na lihim na diskarte, na bumubuo ng isang battle formation laban kay Yang Kai. Kahit na ito ay isang pain,
Ayaw nilang mamatay. Ang mga innate territory lord na ito mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay hindi na natili sa no return pass ng matagal. Wala silang panahon para pagalingin ang kanilang mga sugat, at natural na hindi na gaanong makarecover ang kanilang lakas, ngunit nagsimula na silang makipagtulungan sa iba pang territory lords sa ilalim ng utos ni Mona Ye, at magsanay ng battle formation. Sa makatuwid, ang 4 na territory lords ay bumuo ng 4 directions array. Sa kasamaang palad, dahil masyadong maikli ang oras, hindi nila lubos na mapagkakatiwalaan ang isa't isa, at ang kanilang mga isip ay hindi maaaring ganap na magkatugma. Ang 4 directions array na ito na ipinakita nila ay hindi stable. Lalo na kapag nakatagpo ng isang powerhouse tulad ni Yang Kai, nagpatuloy lang sila sa loob ng 10 paghinga, at ang battle formation na hindi matatag ay nasira. Sa tulong ng 4 directions array, ang 4 na territory lords ay halos walang lakas na protektahan ang kanilang sarili, ngunit kung wala ang tulong ng battle formation, paano magiging kalaban ni Yang Kai ang mga territory lord na ito na hindi pa nakaka-recover sa kanilang mga pinsala? Sa sandaling masira ang battle formation, isang territory lord ang tinangay ni Yang Kai sa pamamagitan ng isang putok, at ang kanyang katawan ay direktang nabasag at naging abo. Sinaksak ni Yang Kai ang kanyang sibat at tinamaan ang ulo ng isang territory lord. Kasabay nito, ang Space Principles ay hinimok, at ang walang bisa. Ang 2 pang territory lords na nabubuhay pa ay walang oras na mag-react, ang kanilang mga mata ay umitim at sila ay nawalan ng malay. Sa 2 paghinga lang, ang aura ng 4 na innate territory lords ay ganap na nalanta, at si Yang Kai ay nawala sa pwesto, pumatay sa ibang direksyon. Ang bawat koponan ay may 4 na territory lords, lahat ay bumubuo ng 4 directions array. Gayunpaman, hindi sila katulad ng mga veteranong territory lord mula sa no return pass. Lahat sila ay sugatan, not to mention, hindi sila pamilyar sa battle formation. Sa loob ng 10 paghinga, nasira ang pagbuo ng labanan, na sinundan ng kapalaran ng pagkatay. 1 koponan, 2 koponan, 3 koponan. Nagpalipat-lipat si Yang Kai, nagumpisa ng tila walang katapusang pagpatay sa malawak na kawalan na ito. Kasabay nito, hindi niya nakalimutang subaybayan ang paggalaw sa 4 na direksyon at maging alerto sa reaksyon ng Black Ink Clan. Parami ng parami ang mga territory lords ang napatay, at hindi nagtagal ay halos 10 koponan ng territory lords ang nabura, iyon ay 40 territory lords. Gayunpaman, ang mga natitirang territory lords ay hindi nagpatinag. Dapat dahil kay Mona Ye. Bago ito, ipinaliwanag na niya sa kanila ang maaaring mangyari, kaya hindi sila magdadalawang isip pagdating ng panahon. Hindi naman sa hindi sila natatakot, sadyang may utos mula sa itaas, at hindi sila maaaring umatras. Nagpatuloy ang pagpatay, lumipas ang oras, at ang pagkubkob ng territory lords ay naging mas siksik. Matapos patayin ni Yang Kai ang ilang team ng territory lords, sa wakas ay napalibutan siya ng territory lord na nagmula sa lahat ng direksyon. Sa kawalan, tumayo si Yang Kai na may hawak na sibat, at sa lahat ng direksyon, mayroong isang grupo ng mga territory lords na bumuo ng battle formation. Kitang-kita mo ang gulat at takot sa mga mata ng mga territory lord na iyon, at tumingin kay Yang Kai na parang nakatingin sa ilang natural na kaaway. Sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, inisip nilang lahat na sila ay makapangyarihan at walang kapantay, ngunit sila ay nakulong sa Grand Restriction at hindi maipakita ang kanilang mga kakayahan. Ngayon lang sila nagising mula sa kanilang magagandang panaginip, sa harap ng taong ito, innate territory lords are nothing at all. Tahimik ang eksena at marangal ang kapaligiran. Si Yang Kai ay hindi gumalaw, at ang territory lords ay hindi nang ahas na gumalaw ng padalos-delos, at ginamit lamang ang momentum ng pagkubkob upang aisil ng mahigpit ang lugar. Marami sa kanila, at mayroong hindi bababa sa 150 territory lords na natipon dito. Bilangin ang mga napatay niya noon, sa pagkakataong ito ang Black Ink Clan ay gumamit ng halos 200 territory lords. Napakagandang gawaing kamay. Hindi napigilan ni Yang Kai kundi palihim na napabulalas. Gaano man siya kagaling, sa pagharap sa pakikipagtulungan ng mga territory lord na ito, hindi siya makakakilos ayon sa gusto niya. Isa lang ang posibilidad para sa huling resulta ng labanang ito. Iyan ay isang talo-talo na sitwasyon. Hinding-hindi mamaliitin ni Yang Kai ang mga territory lord na ito dahil lahat sila ay nasugatan. Bagamat madali niyang mapatay ang isang team ng territory lord na nakabuo ng battle formation, mayroon lamang 4 na territory lord sa bawat team. Kapag ang akumulasyon ay umabot sa isang tiyak na antas, ang quantitative na pagbabago ay haantong sa qualitative na pagbabago. Higit pa rito, ang kapangyarihang ipinakita ng mga territory lord na ito ay hindi maliit. Sa pagkapatas,
isang territory lord ang maingat na humakbang pasulong, at magalang na humawak ng maliit na pugad ng tinte gamit ang dalawang kamay, na parabang natatakot siyang magdulot ng hindi pagkakaunawaan mula kay Yang Kai, at nagmamadaling sumigaw. Yang Kai, humiling si Sir Monaye, pumasok ka sa loob ng Black Ink Nest at mag-usap. Pinatay ni Yang Kai ang napakaraming innate territory lords, at tiyak na may nakuhang Black Ink Nest sa kanyang mga kamay. Ito ang mahuhulaan ni Monaye. Sinusubukan niyang makipag-ugnayan kay Yang Kai sa mga araw na ito, ngunit nakakalungkot na walang tugon kapag sinusubukang makipag-ugnayan sa kanya. Ang pakikipag-usap kay Yang Kai ng harapan ay makakaasa lamang sa Black Ink Nest. Siya mismo ay hindi madaling makaharap. Sa sitwasyong ito, kapag nagpakita siya, tiyak na makakatakas kaagad si Yang Kai, at ang 12-12 ng mga territory lords na pinatay ngayon lang ay talagang mamamatay sa walang kabuluhan. Appetizer lang iyon para matikman ni Yang Kai, at ang natitirang 150 territory lords ang pangunahing pagkain. Pumasok sa Black Ink Nest para makipag-usap. Pinaningkitin ni Yang Kai ang territory lord at ngumuso. Sa tingin niya ba ay 3 taong gulang akong bata? Hayaan siyang mamatay. Not to mention na kung pumasok siya sa Black Ink Nest, ang kanyang katawan ay aatake, ang Black Ink Nest mismo ay may kakayahang bitag siya sa loob. Noon, nang si Yang Kai ay nasa labas ng Great Evolution Pass, ang kanyang banal na sentido ay pumasok sa Black Ink Nest upang tiktikan ang Black Ink Nest space, at siya ay nakulong dito sa loob ng daan-daang taon. Kung hindi dahil sa tulong ng Soul Warming Lotus at ng Soul Shattering Spike para patayin ang Territory Lord sa loob, hindi siya makakalabas. Sa tingin ng lalaking ito, si Monaye, ay wala siyang gaanong alam tungkol sa kakaiba ng Black Ink Nest space, at mayroon siyang isang walang muwang na panukala, na sadyang nakakadurog ng puso. Naglakas loob si Yang Kai na garantiya na kahit na makahanap siya ng tamang lugar, ayusin ang kanyang pisikal na katawan, at pumasok sa Black Ink Nest sa kanyang banal na kahulugan, tiyak na siya ay makulong dito. Ang divine sense ng Territory Lord ay lumakas sandali, na parabang may kausap siya, at pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi niya. Okay lang kung ayaw mong pumasok sa Black Ink Nest, may sasabihin si Sir Monaye. Magsalita ka. Sinabi ni Sir Monaye. Huminto sandali ang Territory Lord, at pagkatapos ay binibigkas ang orihinal na mga salita. Brother Yang, ang aking Black Ink clan ay nagparaya at umatras mula sa iyo, kahit na handa kaming ibahagi ang 30% ng aming mga mapagkukunan, hinihiling ko lamang kay Brother Yang na magkaroon ng kapayapaan ng isip at tumigil sa pag-atake, hindi na kailangang pahirapan ang mga bagay para sa mga tao ng aking Black Ink clan ngayon, na pinapatay ang powerhouse ng aking Black Ink clan. Ngumisi si Yang Kai at sinabing, ang human race at Black Ink clan ay hindi magkaaway ngayon, kung ang Black Ink clan ay tapat, wala akong gagawin, ngunit ang iyong Black Ink clan ay gumagawa ng mga bagay sa Primordial Heaven Source Grand Restriction, paglusot at pag-iipon ng lakas. Paano ako uupo at manood? Naiinis lang ako sa hindi sapat na pagpatay, hindi sapat. Ipinarating ng Territory Lord ang mga salita ni Yang Kai, at nakatanggap ng mensahe mula kay Monaye, at pagkatapos ay nagsabi. Tama si Brother Yang, ang human race at Black Ink clan ay hindi magkasalungat, ikaw at ako ay nakipag-ugnayan sa isa't isa para sa napakaraming taon at nagkakaintindihan, may intensyon si Monaye na makipag-ugnayan sa iyo at maging kaibigan, pero hindi maaari, ang ginagawa mo at ako, lahat para sa kapakanan ng sarili nating mga tao, iba't ibang background, iba't ibang posisyon, iba't ibang kapalaran, walang magawa. Marshall Pick, Kabanata 5706. Iaalay ko ang iyong ulo bilang sakripisyo sa aking kaligayahan. Puno ng emosyon ang tono niya. Sinabi ni Yang Kai sa kanyang puso. Ang tanga lang ang magpapahalaga sa iyo. Gayunpaman, kung titingnan ito mula sa ibang pananaw, si Monaye ay talagang nakagawa ng isang mahusay na trabaho sa pagharap sa mga problemang dinala niya sa kanya nitong mga nakaraang taon. Kung may iba pang miyembro ng Black Ink clan, mas masahol pa ang mga resultang naranasan nila. Sa pakikinig sa mga salitang ito, ang lahat ng Territory Lords mula sa Primordial Heaven Source Grand Restriction ay natigilan. Ang kanilang pseudo-royal lord na saloobin sa killing star ng human race na ito ay lampas sa kanilang inaasahan. Gayunpaman, iniisip ang tungkol sa lakas ng taong ito at kung ano ang ginawa niya noon, medyo naiintindihan nila kung bakit pinili ni Monaye na magkompromiso. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsimulang ulitin ng Territory Lord ang mga salita ni Monaye. Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, oras na para matapos ang bagay na ito. Nagtanong si Yang Kai. Anong uri ng resulta ang gusto mo? Ang mga bahid ng Primordial Heaven Source Grand Restriction ay naayos na, kaya wala ng mga Territory Lords na lalabas mula sa Grand Restriction.
Para sa mga territory lords na lumabas mula sa Grand Restriction, marami sa kanila ang napatay ni Brother Yang. Ang ibig kong sabihin ay dito na magtatapos ang usaping ito. Hindi na susubukan ni Brother Yang na patayin ang territory lord ng Black Ink Clan ko, at hahayaan ng Black Ink Clan na lumipas ang nakaraan. Ang 30% ng mga mapagkukunang ipinangako kay Brother Yang ay magiging pareho pa rin. Ano sa palagay mo, Brother Yang? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Kailangang sabihin na si Mona Ye ay gumawa ng malaking konsesyon. Kung bibilangin niya ang mga territory lord na kakapatay lang niya, sa nakalipas na ilang taon, halos 400 territory lords ang namatay sa ilalim ng kanyang mga kamay. Ang mga ito ay 400 innate territory lords, hindi feudal lords, at tiyak na hindi isang random na hukbo. Kahit na ang 400 territory lord na ito ay gagawa ng pseudo-royal lord, magagawa nilang lumikha ng 20 o 30 sa kanila. Ang Black Ink Clan ay hindi nagkukulang ng high-grade Black Ink Nest. Ang gayong malaking pagkawala ay maaaring ituring na parang hindi ito nangyari. Ito ay talagang isang mahusay na pagpapakita ng katapatan. Gayunpaman, sa ibang pananaw, mas gugustuhin ni Mona Ye na magdusa ng napakalaking kawalan kaysa sumuko kay Yang Kai. Ngayong nagpadala na siya ng 200 territory lords upang palibutan siya, nangangahulugan ito na ang Black Ink Clan ay mayroon pa ring mas maraming innate territory lords sa kanilang paglalakbay. Kung hindi nila mareresolba ang usaping ito ngayon, ang Black Ink Clan ay magdaranas ng higit pang mga pagkalugi. Kung gusto nilang kusang lunukan ng kaaway ang mapait na prutas na ito, maghihintay na lamang sila ng mas malaking posibilidad. Habang tumatakbo ang kanyang pag-iisip, naunawaan ni Yang Kai at ngumiti. Mabuti, dahil napakatapat mo, paanong hindi pumayag itong Yang na ito? Paano kung ito ang sinasabi mo? Mabilis na sumagot ang territory lord. Talagang matalino si Brother Yang. Dahil iyon ang kaso, hinihiling ko kay Brother Yang na manatili rito ng 20 taon. Makatitiyak si Brother Yang na ang mga territory lord na ito ay sasamahan ka rito. Kung hindi kikilos si Brother Yang laban sa kanila, hindi sila gagantay. Bilang karagdagan, maaari kong garantiya na ang Sir Royal Lord at maging ang aking sarili ay hindi lilito sa saklaw ng pangunawa ni Brother Yang. Alam niya na ang Mona Ye na ito ay walang backup na plano. Kahit na may ipinangako siya kay Yang Kai, imposibleng magtiwala siya sa kanya. Kung talagang ayaw ni Yang Kai na patayin ang territory lords, ang pinakamahusay na paraan ay natural na panatilihin siya rito. Ang 20 taon ay higit sa sapat na panahon para sa huling batch ng territory lords na ligtas na umalis sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction. Ang dahilan kung bakit niya sinabi kay Yang Kai na siya at maging ang Royal Lord Mo Yu ay hindi lilito sa pananaw ni Yang Kai ay dahil gusto niyang maging kalmado si Yang Kai upang hindi siya magkaroon ng anumang pagdududa. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Mona Ye, dahil pumayag ako dito, natural na hindi ako babalik sa aking salita. Masyadong mababa ang tiwala mo sa akin. Hindi naman sa wala akong tiwala kay Brother Yang, masyado lang seryoso ang bagay na ito, kaya kailangan kong mag-ingat. Patawarin mo ako, Brother Yang. Tumanggo si Yang Kai bilang pag-unawa at tumingin sa paligid. Lahat ng innate territory lords na pinuntirya niya ay nakasuot ng solemne na ekspresyon, nanginginig ang kanilang mga puso. Kung pipilitin kong umalis, hindi ako mapipigilan ng mga territory lord na ito. Ang territory lord na may hawak ng maliit na Black Ink Nest ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga, na ginaya ang pagiging walang magawa ni Mona Ye. Brother Yang, hindi na kailangan para dito, ang aking angkan ay nakagawa na ng sapat na konsesyon. Sa dami ng napatay na territory lords, parang walang nangyari. Napaatras na ang Black Ink Clan. Totoo na ito ay resulta ng sitwasyon. Kahit na gusto ni Mona Ye na maghiganti, wala siyang magagawa. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang mga mata at mahinang sinabi. May mga bagay na maaari kong talakayin sa iyo, ngunit may ilang mga bagay na hindi ko matalakay. Matagal na natahimik si Mona Ye bago tuluyang nagsalita ang territory lord. Kung gayon, Brother Yang, handa ka bang umalis ng ganoon lang? Agad na tumawa ng malakas si Yang Kai. Kilala mo ako. Kung sakaling maabot ko ang 9th grade, iaalay ko ang iyong ulo bilang sakripisyo sa aking kaligayahan. Siyempre, hindi niya matiis na umalis. Sa 150 innate territory lords dito, paano makakaalis si Yang Kai nang hindi sila papatayin ng kontento? Sa halip na mag-aksaya ng oras at lakas sa pag-ambush at pagpatay sa mga nakakalat na territory lords na ito, mas mabuting gawin ang lahat. Ito ang tunay na diwa ng plano ni Mona Ye. Hindi iyon ang mga veteranong territory lord mula sa No Return Pass ay hindi na ipinadala dahil hindi sila maaaring ilipat, ngunit hindi nila magagawa.
Ang paggamit lang ng mga Territory Lord na ito mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay para maramdaman ni Yang Kai na kaya niyang patayin silang lahat. Kung pumayag si Yang Kai sa kanyang mga naunang kondisyon, natural na ito ay para sa pinakamahusay. Sa 150 Territory Lords dito upang samahan siya sa loob ng 20 taon, ang Territory Lords na nasa kalsada pa ay magkakaroon ng maraming oras upang bumalik sa No Return Pass at matiyak na lalakas ang kanilang lakas. Kahit na hindi sumang-ayon si Yang Kai, kapag nakaharap sa napakalaking pain na ito sa harap niya, tiyak na hindi siya makakatakas ng ganoon kadali. Isang malaking labanan ang tiyak na sumiklab, at gaano man karaming innate Territory Lord ang namatay, hinding-hindi makakatakas si Yang Kai nang hindi nasaktan. Sa oras na iyon, paano siya magkakaroon ng oras at lakas para patayin ang mga Territory Lord sa kalsada? Kaya pumayag man si Yang Kai o hindi, lahat ito ay nasa kalkulasyon ni Monaye. Ang pagkakaiba lang ay kailangang magbayad ng ibang presyo ang Black Ink Clan. Bago natapos ni Yang Kai ang kanyang mga salita, nagpakita na siya sa harap ng Territory Lord na may hawak ng Black Ink Nest. Upang maipasa ang mga salita ni Monaye, ang kamalayan ng taong ito ay patuloy na nakaugnay sa Black Ink Nest sa kanyang kamay, kaya hindi niya nagawang suportahan ang Four Directions Array na hindi niya pamilyar, kasama ang 3 pa niyang kasama. Malinaw na hindi inaasahan ng Territory Lord na kumilos ng ganoon kabilas si Yang Kai. Isang figure ang sumilay sa kanyang harapan at isang mahabang sibat ang mabilis na tumusok sa kanyang katawan. Isang marahas na enerhiya ang sumambulat sa kanyang katawan at bago pa man siya makagawa ng ingay ay sumabog na siya, dahilan upang mapuno ng dugo ang hangin. Sa sumunod na sandali, pinaandar ni Yang Kai ang kanyang sibat at binalot ang kanyang 3 kasama. Ang labanan ay biglang sumiklab ng walang anumang babala, ngunit sa kabutihang palad, ang mga Territory Lords na pumunta dito ay handa na sa pag-iisip. Sa sandaling makita nilang kumilos si Yang Kai, agad nilang ginamit ang kanilang lakas para maka-counter-attack. Sa isang iglap, ang Black Ink Strength ay lumundag at ang mga itim na ulap ng tinte ay lumutang habang ang mga secret technique ay sunod-sunod na lumitaw. Ang ilan sa mga Territory Lords na nakatanggap ng utos kanina ay nagsimulang gumalaw, kumalat sa lahat ng direksyon habang sila ay palihim na nag-aayos. Sa sandaling patayin ni Yang Kai ang 3 Territory Lords, binalot siya ng serye ng secret techniques at nanginginig ang kanyang katawan habang nilalabanan niya ang walang katapusang pressure at sinimulan ang kanyang pagpatay. Mga kaaway mula sa lahat ng direksyon, ang sibat ni Yang Kai ay kumikislap pabalik-balik, paminsan-minsan na sinasabayan ng pagsikat ng araw at ang mga sigaw ng Golden Cruise. Isa-isa, ang mga aura ng Territory Lord Masters ay nilipol habang si Yang Kai mismo ay patuloy na nasusugatan. Ang pakikipaglaban sa 150 innate Territory Lords ng mag-isa ay isang hindi pa nagagawang tagumpay. Kung ito ay 150 ng Territory Lords sa kanilang peak, hindi banggitin ang isang 8th grade tulad ni Yang Kai, kahit na ito ay isang 9th grade Heaven Opening Realm Cultivator, napakaraming langgam pa rin ang makakapatay ng isang elepante. Sa kabutihang palad, ang mga Territory Lord na ito ay lubos na nasugatan at ang kanilang lakas ay nabawasan ng husto. Kasabay ng katotohanang napakarami sa kanila, nagawang mapanatili ni Yang Kai ang kanyang posisyon sa maikling panahon. Naglaro si Monaye sa patas at parisukat na larong ito, kaya kung gusto ni Yang Kai na sumali sa laro, kailangan niyang magbayad ng isang presyo na hindi maiiwasan. Parami ng parami ang mga Territory Lord ang namatay, ngunit sa pagsisikap ng mas maraming Territory Lords, ang pagkubkob ay naging mas mahigpit. Ang malalakas na aura mula sa lahat ng direksyon ay idiniin patungo kay Yang Kai na parang isang hindi nakikitang hadlang, na ginagawang imposible para sa kanya na makagalaw. Sa isang tiyak na punto, ang pagkubkob ay umabot na sa limitasyon nito. Gaano man kabangga si Yang Kai, na nahaharap sa ganitong uri ng suliranin, mahirap pa rin para sa kanya na labanan ang 4 na tao ng sabay-sabay. Matapos puwersahang patayin ang isa sa mga Territory Lord sa kanyang harapan, dumanas siya ng hindi bababa sa 100 ng pag-atake, na naging sanhi ng kanyang panginginig ng marahas at umubo ng dugo. Habang umaalingaw-ngaw ang Dragon Roar, isang higanteng gininto ang ulo ng dragon ang lumitaw sa likod ni Yang Kai at lumipad sa kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, napuno ng gininto ang liwanag ang hangin habang ang maliit na tao ay biglang nagbago sa isang higanteng gintong dragon. Ang gintong dragon na ito ay natatakpan ng kaliskis ng dragon, may mga sungay ng dragon sa ulo nito, at balbas ng dragon. Dama po ang marahas na pag-atake sa katawan ng dragon, na nabasag ang kaliskis nito. Tila hindi napansin ng higanteng dragon, at nang gamulong ito, ibinaba nito ang kanyang buntot at pinalipad ang mga Territory Lord sa tabi nito.
Ang higanting ulo ng dragon ay biglang tinutukan ang apat na palihim na territory lord sa isang tiyak na direksyon at ibinuka ang bibig nito, umuungal. Anong ginagawa mo? Ang bitag na ito na ginawa ni Mona Ye ay hindi lamang para gamitin ang buhay ng mga territory lords para ipagpalit ang mga pinsala ni Yang Kai, hindi ito sulit. Mayroon pa rin siyang mas malaking ambisyon, na bitag dito si Yang Kai, lumabas at siya mismo ang pumatay sa kanya. Sa pagharap sa isang mailap na kalaban tulad ni Yang Kai, napakahirap na bitag siya. Ang tanging paraan na magagamit ng Black Ink Clan ngayon ay ang 4 Gates at 8 Palaces Array. Hanggat kaya niyang iset up ang Great Array na ito, magagawa niyang i-seal ang Heavens and Earth, na gagawing walang silbi ang pinakamalaking pagtitiwala ni Yang Kai. Ang mga territory lord na ito mula sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction ay hindi gumugol ng maraming oras sa no-return pass. Bukod sa pagsasanay sa 4 Directions Array, pamilyar din sila sa Array Formation. Dinala ng ilang territory lords ang Array Foundation of the Great Array, at habang ang kanilang mga kasamahan ay desperado na nagsisikap na gambulain si Yang Kai, lihim silang nag-set up ng Great Array. Kapag nabuo na ang Great Array, oras na para magpakita si Mona Ye. Hindi pa siya nagpakita sa sandaling ito upang maiwasang maalerto ang kaaway, ngunit kapag nalantad ang kanyang aura sa pandaman ni Yang Kai, agad siyang tatakas. Sa ganoong kaayusan, paanong hindi ito napansin ni Yang Kai? Kahit na ang mga territory lords na nagdala ng Array Foundation ay napakalihim, si Yang Kai ay palaging nagbabantay laban sa ganoong bagay. Kumaway ang mga kaliskis ng dragon habang tinitiis nito ang mga pag-atake mula sa lahat ng direksyon, na nag-iiwan ng sunod-sunod na nakakatakot na sugat sa katawan nito. Gayunpaman, walang pakialam ang Dragonhead sa apat na territory lord na ito habang iniunat nito ang kanyang mga kuko patungo sa apat na territory lords, na naging sanhi ng pag-freeze ng paligid habang binubukan nito ang bibig. Sa isang basag, isang piraso ng espasyo ay nakagat. Martial Pick, Kabanata 5707. Ang isa ay handang lumaban, ang isa naman ay handang magdusa. Sa pagsara ng bibig ng dragon, parang nawala ang isang malaking piraso ng kawalan, kasama ang apat na territory lords na orihinal na narito. Ang tunog ng pagnguya ay nagmula sa bibig ng dragon, dahilan upang tumayo ang mga balahibo ng territory lords. Isang malaking halaga ng Black Ink Strength at makapal na Black Ink Blood ang umagos mula sa sulok ng bibig nito, na naging dahilan upang manginig sa takot ang lahat ng territory lords na nakakita sa eksenang ito. Isang siksikan na pag-atake ang lumipad patungo sa higanting dragon mula sa lahat ng direksyon. Ang higanting dragon ay biglang lumingon, ang dalawang higanting dragon na mga mata nito ay puno ng walang katapusang layunin ng pagpatay habang ibinuka nito ang dagwang bibig at nagpakawalan ng matunog na dagandong ng dragon na umalangaw sa buong mundo, na sinamahan ng isang gintong butil na lumabas mula sa bibig nito. Sa kasalukuyang cultivation ni Yang Kai, ang Sun and Moon Divine Seal ay walang alinlangan ang kanyang pinakamalakas na trump card, na sinundan ng Dragon Bead. Para sa Dragon Clan, ang Dragon Bead ay katulad ng Monster Beast Score, ang pagkikrystal ng halaga ng paglilinang sa buong buhay. Ang balat ng Dragon Clan ay makapal at ang kanilang lakas ay mahusay, kaya hindi nila madaling makuha ang Dragon Bead upang labanan ang kanilang mga kaaway, dahil lamang sa pamamaraang ito ay medyo nakakapinsala sa kanila. Kung sisirain ng isang dalubhasa ang Dragon Bead, tiyak na mawawalan sila ng malaking halaga sa kanilang cultivation at maaaring mag-regress pa ang kanilang bloodline. Sa paglipas ng mga taon, 2 beses lamang ginamit ni Yang Kai ang Dragon Bead, at sa bawat pagkakataon, ang mga epekto ay kamangha-mangha, ngunit sinamahan din ng malalaking panganib. Ngayon ang ikatlong pagkakataon. Isang nagliliyab na araw ang lumitaw sa kalangitan at ang gininto ang Dragon Bead ay bumaril sa kawalan tulad ng isang mahusay na araw, na naglalaman ng walang katapusang dami ng kapangyarihan habang ito ay lumagpas sa mga hadlang na nagtatanggol na itinakda ng mga territory lords at winasak ang kanilang battle formation. Kung ito lang ang naruroon, hindi ito magiging malaking bagay, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay nasa pagbagsak ng Dragon Bead. Ang mayamang kapangyarihan ng Great Dao of Time ay nagsimulang dumaloy sa isipan ng mga territory lords, na nagiging sanhi ng kanilang mga pandama upang maging magulo. Ang Dao of Time ay ang natal Great Dao ng Dragon Clan. Dahil ang Dragon Bead ay ang crystallization ng Dragon Clan's cultivation, natural itong naglalaman ng mga misteryo nitong Great Dao. Dahil sa pagkagambala ng kanilang mga pandama at pagkagambala sa kanilang mga pag-iisip, ang mga territory lords ay biglang nawala. Saan man dumaan ang Dragon Bead, ang makapangyarihang innate territory lords ay masasaktan o mapatay pa nga. Sa isang iglap, 7 o 8 aura ang nalipol. Habang sinasalakay ni Yang Kai ang kalaban, tinitiis din niya ang patuloy na pagbobomba ng mga pag-atake ng kalaban.
Sa ilalim ng takip ng napakaraming secret techniques at divine abilities, ang higanteng dragon, na orihinal na napakalaki at hindi makagalaw, ay biglang nag-transform sa isang gininto ang liwanag at naglaho, na naging sanhi ng karamihan sa mga pag-atake ay hindi nakuha. Ang dragon shape ay walang face, maaari itong malaki o maliit. Ang gininto ang liwanag ay biglang lumitaw sa kabilang panig, muling ipinakita ang anyo ni Yang Kai, ngunit hindi ito katawan ng dragon, ngunit isang humanoid figure. Nang ibukan niya ang kanyang bibig at lunukan ang dragon bead, muli niyang tinawag ang Asher Dragon Spear. Ang maraming great daw concept sa sibat ay ipinakita habang siya ay walang pakundangan na sumugod sa hanay ng kaaway. Sa kanyang katawan ng tao at katawan ng dragon na patuloy na nagbabago upang labanan ang kanyang mga kaaway, ganap na ipinakita ni Yang Kai ang tatlong great daw na natutunan niya sa kanyang buhay. Gayunpaman, sa sandaling ito, paano siya magkakaroon ng oras upang maingat na pag-aralan ito? Ang labanang ito ay napakatindi mula pa noong una, at hanggang sa huling sandali, sino ang makapagsasabi kung sino ang mananalo? Habang patuloy na bumababa ang bilang ng mga territory lords, nakaramdam din si Yang Kai ng pagkapagod. Ang pangangatawan ng kanyang miniature universe ay higit na nakahihigit sa ordinaryong tao, at ngayon ay nasa tuktok na siya ng 8th grade. Gaano man kabigat ang mga nakaraang labanan, madaling harapin ni Yang Kai ang mga ito, ngunit ang bilang ng mga kaaway na kailangan niyang harapin sa pagkakataong ito ay napakarami. Ang lahat ng ito ay salamat sa kabutihang loob ni Mo Naye. 3 beses nang tinawag ang Dragon Bead at nakapatay na ng malaking bilang ng mga territory lords, kaya hindi na sila madaling ipatawag, kung hindi, ang Dragon Bead ay nasa panganib na masira. Sa miniature universe, ang World Force ay labis ding natupok. Bagamat ang miniature universe ay pansamantalang hindi nakakakita ng anumang bagay na hindi pangkaraniwan sa pagtatatak nito ng World Tree, kung ubusin niya ito ng labis, maaari itong maging sanhi ng paglala ng kalagayan ng miniature universe. Sa oras na iyon, maaaring magaling si Yang Kai, ngunit sa mga nakatira sa kanyang miniature universe, ito ay magiging isang sakuna. Sinusubukan ng Black Ink Clan na i-set up ang 4 gates at 8 palaces array, ngunit sa ilalim ng sadyang pagsisikap ni Yang Kai, hindi nila ito nagawang mabuo. Ngayon, ang Black Ink Clan ay tila ganap na sumuko sa paggamit ng Great Array para igapos si Yang Kai. Hindi naman sa payag silang gawin iyon, ngunit karamihan sa mga territory lords na nagdala ng Array Foundation ay napatay, at ang Black Ink Clan ay wala ring magawa. Ang matinding labanan ay biglang huminto nang si Yang Kai ay tumayo ng tuwid na may hawak na sibat, ang kanyang hangarin na pumatay. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng ginintoang at itim na dugo, na nagtitina sa kanya ng dugo. Ang kanyang mahigpit na nakatali na buhok ay nakakalat din sa kanyang mga balikat, at kahit na siya ay nasa isang malungkot na kalagayan, siya ay may kabayanihan tungkol sa kanya. Mula sa lahat ng direksyon, mayroon pa ring higit sa 100 territory lords na nakapaligid sa kanya, nanlilisik sa kanya na parang mga tigre na nakatingin sa kanilang biktima. Ang kanilang malalakas na aura ay parang hindi nakikitang mga tanikala, sinusubukan ang kanilang makakaya upang pigilan siya. Sa labanang ito, napatay ni Yang Kai ang higit sa 50 territory lords, hindi bababa sa 100 sa kanila. Ang dahilan kung bakit mayroon pa ring higit sa 100 territory lords dito ay higit sa lahat dahil mas maraming territory lord ang dumating para lumahok sa labanang ito. Sa sandaling ito, maraming pares ng mga mata ang nakatitig kay Yang Kai, ang kanilang mga mata ay kumikislap sa takot at pangamba. Personal nilang nasaksihan kung paano pinatay ng amo ng taong ito ang kanyang mga kasama tulad ng pagkatay ng manok at aso. Ang dahilan kung bakit sila ay nabubuhay pa ay hindi dahil sila ay mas malakas kaysa sa kanilang mga namatay na kasama, ngunit dahil sila ay sapat na mapalad na hindi sila na-target ni Yang Kai. Halos lahat ng clansmen na na-target ng Human Race Master ay namatay. Tahimik ang larangan ng digmaan, na may mga putol na paa at mga piraso ng laman na lumulutang sa paligid, na ginagawang mas kakaiba ang kapaligiran. Tinanong ng mga territory lord ang kanilang sarili, sulit ba ang pagbabayad ng ganoong kalaking halaga? Gayunpaman, ang namamahala sa bagay na ito ay si Sir Mo Naye, at sila ay sumusunod lamang sa mga utos, na hindi makalaban. Huminga ng malalim at dumura ng isang subo ng dugo, tumingin si Yang Kai sa direksyon ng No-Return Pass. Alam niya na tiyak na nagmamadali si Mo Naye mula sa direksyong iyon. Marahil ay nakarating na siya sa malapit at nagtatago sa labas ng kanyang perception range. Kaya lang hindi siya nagpakita ay dahil hindi pa ito ang oras. May lakas pa rin si Yang Kai na lumaban at kayang ipagpatuloy ang kanyang pagpatay. Kung nagpakita siya ngayon, hindi kumpiyansa si Mo Naye na mapipigilan niya si Yang Kai na magaling tumakas. Kapag talagang napagod na si Yang Kai saka lang lalabas si Mo Naye at tapusin ang kanyang gawain.
Natitiyak niya na hindi makayanan ni Yang Kai na umalis ngayon, dahil ang mga innate territory lords na nakatayo sa kanyang harapan ay pawang mga tupang naghihintay na katayin. Hanggat nagmamalasakit pa rin si Yang Kai sa kinabukasan ng human race, hindi siya aalis ngayon. Ngumisi si Yang Kai, ang dugo sa kanyang mukha ay mas lalong nagpakasala sa kanyang ngiti. Kailangan niyang aminin na sa pagkakataong ito, nalinlang siya ni Mo Na Ye, ngunit ang ganitong uri ng Pukana ay isang bagay na handa niyang makipagtulungan. Mo Na Ye, ang dakilang talento ng Black Ink Clan. Sa isang pag-iling ng kanyang sibat, ang kanyang layunin sa pagpatay ay lumundag na parang kumukulong tubig habang sumisigaw si Yang Kai. Muli, nag-transform sa isang stream ng liwanag, si Yang Kai ay sumugod patungo sa apat na territory lords na bumuo ng battle formation. Pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban, hindi na kailangan ng anumang magarbong trick. Kailangang patayin ni Yang Kai ang pinakamaraming makapangyarihang kaaway na ito hanggat maaari bago siya makatakas, at ang kailangang gawin ng mga territory lord na ito na inutusang pumunta rito ay ang patuloy na pagdiin kay Yang Kai at mag-ipon ng mga pinsala. Ang banggaan ng mga espada at sibat ay iba sa unang flexibility. Wala nang ekstrang lakas si Yang Kai para maiwasan ang napakaraming pag-atake, at kadalasan, ipinagpalit niya ang sarili niyang mga pinsala para sa buhay ng territory lords, na ang kanyang dragon body ay isang hakbang lamang ang layo mula sa kaharian ng Divine Dragon, mayroon na siyang kumpiyansa na ito. Sa sandaling nasira ang Four Directions Array, itinaas ni Yang Kai ang kanyang sibat at binalot ang apat na territory lords sa loob nito. Nakipaglaban ang apat na territory lords, ngunit paano sila makakalaya? Sa ilalim ng pag-atake ng sibat, ang katawan ng bawat territory lord ay biglang nanigas. Kasabay nito, bumalot din kay Yang Kai ang isang siksikan na pag-atake, na naging sanhi ng pagdugo niya ng husto. Bigla siyang tumalikod at inatake ang apat na kalapit na territory lords. Ang labanan ay hindi kasing matindi gaya noong una. Pagkatapos ng lahat, kung ito man ay ang territory lords o Yang Kai, pareho silang nakakonsumo ng napakalaking enerhiya sa ganoong mataas na intensidad na labanan, ngunit ang intensity ng labanan ay mas malaki kaysa sa dati. Habang patuloy na pinapatay ang puwersa ng buhay ng isang territory lord, patuloy na humihina ang aura ni Yang Kai. Pagkalipas ng kalahating oras, nang pumatay si Yang Kai ng isa pang territory lord, ang kanyang katawan ay hindi sinasadyang umindayog at ang kanyang paningin ay naging malabo. Siya ay halos nasa kanyang limitasyon. Hindi niya alam kung ilang territory lords ang napatay niya sa labanang ito, ngunit ang bilang ng innate territory lords na namuhunan ng Black Ink Clan ay hindi bababa sa 250, ngunit 70 o 80 lamang ang nabubuhay. Sa isang labanan lang, napatay niya ang mahigit 170 territory lords. Ang gayong nakakatakot na tala ng labanan ay hindi isang bagay na maaaring makamit ng tunay na lakas ni Yang Kai. Kung hindi dahil sa katotohanan ng lahat ng mga territory lord na ito ay nasugatan at nagkaroon ng mga pukana ni Mo Na Ye, paano siya nagtagumpay ng ganoon kadali? Masasabing ang resulta ng labanang ito ay isang panig na labanan, na ang isang panig ay handang lumaban habang ang kabilang panig ay handang magdusa. Gusto ni Mo Na Ye na maabot ang kanyang layunin sa isang iglap, kaya sumabay din si Yang Kai. Isang malakas na aura ang biglang pumasok sa perception ni Yang Kai mula sa direksyon ng No Return Pass at mabilis na lumapit sa kanya. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at malamig na bamulong sa kanyang puso. Itong si Mo Na Ye ay dumating sa tamang oras, dumating nang malapit na siyang umatras. Kung siya ay nasa kanyang pinakamataas na estado, na nakaharap sa isang Mo Na Ye sa malawak na kawalan na ito, si Yang Kai ay natural na hindi mahina. Siya ay hinabol ng ilang royal lords at nakapatay pa ng isang royal lord, kaya ano ang halaga ng isang pseudo-royal lord? Gayunpaman, sa sandaling ito, malubha ang mga pinsala ni Yang Kai at ang kanyang lakas ay wala pa sa pinakamataas. Kung ito man ay ang lakas ng miniature universe o ang kanyang divine soul strength, pareho silang pagod na pagod. Kung siya ay talagang tinarget ni Mo Na Ye, kung siya ay matagumpay na makakatakas o hindi, si Yang Kai ay hindi sigurado. Gayunpaman, hindi pinagsisihan ni Yang Kai ang kanyang mga ginawa ngayon. Si Mo Na Ye ang nagkusa na maghatid ng ganoong piraso ng matabang karne sa kanya, kaya kahit alam niyang ito ang pukana ng Black Ink Clan, makakain lang ito ni Yang Kai. Ito ang pinakamagandang oras para bawasan ang lakas ng Black Ink Clan. Kung hindi sila pumatay ng ilan pang innate territory lords sa oras na ito, sa hinaharap, mas maraming 8th grade human race ang maaaring mahulog. Umikot ang Space Principle sa kanyang katawan, at sa sandaling naramdaman niya ang aura ni Mo Na Ye, naghanda si Yang Kai na tumakas. Paano siya pinayagan ng mga territory lord na nakapaligid sa kanya na umalis ng ganoon kadali? Dati,
ang mga territory lord na ito ay natatakot sa layunin ng pagpatay ni Yang Kai at wala ni isa sa kanila ang nangahas na kunin siya, ngunit ngayon, na parabang naturukan sila ng mga stimulant, lahat sila ay biglang naging mabangis at nakatutok sa katawan ni Yang Kai, baliw na nagpapalipat-lipat ng kanilang lakas, gamit ang kanilang mga secret technique para bombahin si Yang Kai, o pag-alog sa paligid para makagambala sa kanyang mga aksyon. Martial Pick, Kabanata 5708. Lumaban ng mag-isa. Ang pagnanais na gamitin ang space ability upang mag-teleport palayo sa ilalim ng gayong mga pangyayari ay walang alinlangan na pangarap ng isang hanggal. Kahit si Yang Kai ay nahirapang gawin ito. Sa kabutihang palad, hindi siya ganap na hindi handa para sa sitwasyong ito. Habang pinapaikot niya ang kanyang lakas upang harangan ang mga pag-atake mula sa lahat ng direksyon, sinubukan niyang i-connecta ang kanyang kamalayan sa isa sa mga space spirit beads sa isang lugar. Sa paglipas ng mga taon, nag-set up si Yang Kai ng maraming space spirit beads sa Black Ink Battlefield, kaya ang paggamit sa mga ito para magsagawa ng space secret techniques ay walang alinlangan na magiging mas maginhawa at makatipid ng oras at pagsisikap. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang lokasyon ng pinakamalapit na space spirit bead, at ang kanyang space principle ay lumundag habang ang kanyang figure ay naging malabo, na parang sinusubukan niyang sumanib sa kawalan. Gayunpaman, bago siya tuluyang mawala, ang siksikan na pag-atake ay tumama sa kanya, na naging sanhi ng kanyang katawan na manginig ng husto at ang espasyo sa kanyang paligid ay na-distort habang ang kanyang malabong figure ay naging solid muli. Oo naman, ang paggamit ng space spirit bead upang makatakas sa harap ng napakaraming malalakas na kaaway ay medyo imposible. Nang walang anumang pag-aalinlangan, iniangat ni Yang Kai ang kanyang Azure Dragon Spear at sumugod patungo sa pinakamahinang punto ng depensa ng Black Ink Clan. Dahil hindi siya makatakas, kailangan niyang kumawala sa kabkab na ito, na matagal na niyang pinag-isipan. Sa ilalim ng mga epekto ng Great Unrestrained Spear Technique, ang lalaki at si Bat ay tila nagsanib sa isa, nilabanan ang mga papasok na pag-atake at walang pakundangan na naniningil patungo sa Territory Lords. Ang ilang Territory Lords na nakaharap sa kanya ay nagulat at likas na gustong iwasan siya, ngunit ang galit na sigaw ni Mo na Ye ay umalangaw-ngaw mula sa malayo. Pigilan mo siya. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, ang mga Territory Lord na ito ay nagpalipat-lipat ng kanilang lakas upang labanan si Yang Kai. Kasabay ng pagkasira ng battle formation ng apat na Territory Lords, napilitan ding umatras si Yang Kai mula sa pag-atake, ngunit napaatras lang siya at tumawa ng malakas. Kung gusto kong umalis, sino ang makakapidyo sa akin? Nang walang pag-aaksaya ng oras, si Yang Kai ay nagmamadaling lumabas sa paligid ng apat na Territory Lords, ngunit bago niya ma-activate ang kanyang Space Principle, isang matinding krisis ang bum-alot sa kanya. Mula sa malayo, nagpadala si Mo na Ye ng hampas ng palad kay Yang Kai at malamig na ngumuso. Yang Kai, masyado kang mayabang. Sa sandaling nasalikop si Yang Kai, dumating si Mo na Ye sa malapit. Ang welga na ito ay naging sanhi ng pagliit ng figure ni Yang Kai, at ang agarang pamamaraan ng paggalaw na gagamitin niya ay naantala. Umalangaw mula sa kanyang katawan ang tunog ng pagkabali ng mga buto, dahilan upang mailuwa niya ang isang bibig ng gininto ang dugo. Ang isang pseudo-royal lord ay isa ring eksperto sa antas ng isang royal lord, at ang lakas na taglay nila ay halos kapareho ng sa isang royal lord. Ang pagkakaiba ay ang lakas na maipapakita nila ay halos 70 hanggang 80% lamang ng isang tunay na royal lord. Walang alinlangang mas malakas si Mo na Ye kaysa kay Diwo. Kung si Diwo ay makapagpapakita lamang ng 70% ng lakas ng isang royal lord, kung gayon si Mo na Ye ay maaaring magpakita ng 80%. Bagamat 10% lang ang pagitan, napakalaking agwat pa rin ito. Sa partikular, ang mga pinsala ni Yang Kai ay napakalubha at ang kanyang Divine Soul Strength ay napakahina. Kahit ang pag-ataking ito ay halos mawalan na siya ng malay. Bigla niyang kinagat ang dulo ng kanyang dila at isinaaktibo ang kapangyarihan ng Soul Wormang Lotus upang mapanatili ang isang bakas ng Kailanawan, hindi nangangahas na maging pabaya habang iniangat niya ang kanyang katawan at lumipad palayo. Gayunpaman, ang aura sa kanyang likuran ay parang uod na kumakapit sa kanyang mga buto, na kumagat sa kanya hanggang sa mamatay. Yang Kai, kung sumuko ka ngayon, may ililigtas ko ang iyong buhay. Umalangaw sa tainga ni Yang Kai ang mababang boses ni Mo na Ye habang papalapit siya. Hindi man lang lumingon si Yang Kai, umubo ng dugo habang tumatakas. Mo na Ye, masyado kang mayabang, ngayon hindi mo na ako tinatawag na Brother Yang. Bahagyang ngumiti si Mo na Ye at sinabing, dapat mayroon kang mga kwalifikasyon para magawa iyon. Mukha siyang determinado na patayin si Yang Kai, ang kanyang ekspresyon ay tunay na napupuot. Gayunpaman,
Walang pagpipilian si Yang Kai kundi aminin na sa kanyang kasalukuyang estado, talagang mahirap para sa kanya na tumakas mula sa pagtugis ni Mona Ye. Hindi niya maiwasang matuwa na sa pagkakataong ito, ang humahabol sa kanya ay ang pseudo-royal lord na si Mona Ye. Kung ito ay ang Royal Lord Mo Yu, mas malala pa ang sitwasyon. Ang pag-activate ng Sun and Moon Marks, ang dilaw at asul na mga kulay ay naghalo at naging purong puting liwanag na bumalot sa kanyang katawan, pinutol ang chi ni Mona Ye na nakakulong sa kanya. Mabilis na isinaaktibo ang kanyang Space Principle, sinubukan niyang tumakas. Malamig na bumuntong hininga si Mona Ye, ang kanyang pinutol na chi ay muling pumulupot kay Yang Kai na parang hindi nakikitang kamao, umaatake sa nakapalibot na espasyo sa paligid niya. Dahil nakipag-away kay Yang Kai sa napakaraming taon, si Mona Ye ay matagal nang nakaisip ng plano para harapin ang sitwasyong ito. Kung si Yang Kai ay nasa kanyang tuktok, ang pamamaraang ito ay natural na hindi magiging epektibo. Gayunpaman, pagkatapos ng malaking labanan sa pagitan ni Yang Kai at ng iba't ibang territory lords, siya ay pagod sa pisikal at mental. Hindi pa man niya tuluyang naubos ang sarili, pana pa rin siya sa dulo ng paglipad nito. Sa pagharap sa panghihimasok ni Mona Ye, medyo wala siyang magawa. Lumabo ang figure ni Yang Kai habang siya ay nawala at nag-teleport palayo. Gayunpaman, hindi niya nagawang makalayo. Sa isang sweep lang ng kanyang divine sense, natukoy ni Mona Ye ang kanyang lokasyon, at isang malakas na aura ang muling umakyat sa kanyang katawan na parang isang linta. Paano magiging hindi epektibo ang pagsasakripisyo ng napakaraming innate territory lords? Noong pinaplano na ni Mona Ye ang laban na ito, nakalkula na niya ang lahat ng posibleng sitwasyon at naplano na ang lahat. Susunod, hahabulin niya si Yang Kai ng buong lakas hanggang sa sandali ng kanyang kamatayan. Hanggat kaya niyang harapin ang dakilang kaaway na ito, si Yang Kai, ang mga patay na innate territory lords ay hindi mamamatay ng walang kabuluhan. Kung hindi, kung patuloy niyang papatayin ang territory lords na nakatakas mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, malamang na mas malaki ang pagkatalo ng Black Ink Clan. Sa sandaling siya ay muling lumitaw, ang figure ni Yang Kai ay sure habang siya ay nakaranas ng pakiramdam ng kawalan ng timbang na matagal na niyang hindi naramdaman. Alam niyang masyado siyang matako. Upang makapatay ng higit pang mga innate territory lords, matagal na siyang nakikipaglaban, na naging sanhi ng kanyang mga pinsala na maging malubha at ang kanyang pagkonsumo ay napakalaki. Gayunpaman, sa ganoong sitwasyon, paano siya madaling umatras hanggang sa huling sandali? Sa pagharap sa mga innate territory lord na ito na madaling mapatay, walang sino man ang makatiis na umalis. Ngayon, napabuntong hininga na lamang si Yang Kai sa emosyon. Sa paghaharap na ito, talagang nakatataas ang kakayahan ni Mona Ye. Ang pag-amin sa lakas ng kalaban ay hindi isang madaling gawain. Sa labanang ito, alam ni Yang Kai na nahulog siya sa pagkana ni Mona Ye, handa siyang mahulog sa miserableng sitwasyong ito. Gayunpaman, ang kalalabasan ng labanang ito ay depende sa kani-kanilang pamamaraan. Kung siya ay makakatakas mula sa pagtugis ni Mona Ye, lahat ng mga nakaraang makikinang na desisyon ni Mona Ye ay magiging lubhang katangahan at magiging isang kumpletong biro. Kaya't anuman ang mangyari, kailangan niyang lumayo sa pseudo-royal lord na ito na si Mona Ye at mabuhay. Nakipaglaban ng mag-isa ng walang anumang tulong mula sa labas, ang agwat ng lakas sa pagitan nila ay hindi maliit at ang kanyang buhay ay nakabitin sa isang hibla. Ang lahat ng ito ay labis na hindi pabor kay Yang Kai. Buti na lang at matagal na siyang nasanay sa ganitong sitwasyon. Maraming beses na siyang tinutugis ng makapangyarihang mga kalaban, ngunit palagi siyang nakakatakas ng hindi nasaktan. Hindi kaya mabibigo siya sa pagkakataong ito. Ang Purifying Light ay muling lumitaw at pinutol ang aura ni Mona Ye sa pangalawang pagkakataon, muli na nag-activate ng Space Principle upang makatakas. Gaya ng inaasahan, sa sandaling makatakas siya, naharang siya ng panghihimasok ni Mona Ye at lumala ang kanyang mga sugat. Nang lumitaw siya, mabilis siyang hinabol ni Mona Ye. Paulit-ulit. Medyo pamilyar ang sitwasyong ito, at hindi maiwasan ni Yang Kai na maalala ang unang pagkakataon na hinabol siya ng Royal Lord pagkatapos tumakas mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Ganon din ang sitwasyon noon. Ginamit niya ang Light of Purification para putulin ang chi ng kanyang kaaway bago ay activate ang kanyang Space Principle para makatakas, ngunit sa kasamaang palad, malapit na siyang maabutin muli. Gayunpaman, sa oras na iyon, siya ay isang peak 7th grade lamang, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan niya at ng Royal Lord ay parang gabi at araw. Bagamat isa na siyang peak na 8th grade, ang kanyang mga pinsala ay mabigat at ang kanyang sitwasyon ay hindi na mas mahusay kaysa dati.
Sa oras na iyon, siya ay tinugis ng Royal Lord sa loob ng maraming taon, gamit ang maraming mahiwagang celestial phenomenon sa kawalan upang makatakas sa maraming panganib. Sa huli, nakapasok na siya sa Celestial Phenomenon Sea at nagil-inang ng libu-libong taon sa River of Time, na umabot sa 8th grade. Matapos umalis sa Celestial Phenomenon Sea, nagawa niyang patayin ang Royal Lord ng nagkataon. Paano naman ang oras na ito? Dapat ba siyang patuloy na umasa sa mga celestial phenomenon na ito? Malamang huli na, hindi lamang mayroong ilang uri ng panganib na nakatago sa loob ng kakaibang celestial phenomenon, ngunit medyo malayo rin ito. Sa kasalukuyang kondisyon ni Yang Kai, wala siyang gaanong kumpiyansa na maaantala siya sa pinakamalapit na celestial phenomenon. Ang pagtakas sa Primordial Heaven Source Grand Restriction ay isa ring paraan. Naroon ang withdrawing Black Ink Army at ang Divine Dragon Fugwang doon. Kung maakit niya si Mona Ye doon, hindi lang niya masisiguro ang sarili niyang kaligtasan, ngunit maaari rin niyang makuha si Fugwang na patayin si Mona Ye. Gayunpaman, ang distansya ay kasing layo, kaya mabilis na pinawalang bisa ni Yang Kai ang ideyang ito. Ang mga 8th grade master na lihim na nagpoprotekta sa 10,000 human race cultivator na nagmimina ng mga mapagkukunan ay ang tanging malapit na makakatulong sa kanya na makatakas. Gayunpaman, kung talagang gagawin niya ito, magdudulot lamang ito ng kapahamakan sa mga taong ito. Sa ilang mga 8th grade masters na nagtutulungan, dapat nilang labanan si Mona Ye sa ilang sandali, ngunit ang mga cultivator na mga materyales sa pagmimina ay walang mataas na cultivations, kaya kung sila ay nahuli sa shockwaves ng labanan, sila ay malamang na magdusa ng mabibigat na casualty. Bukod dito, kapag nalantad ang kanilang lokasyon, tiyak na mapapaligiran sila ng Black Ink Clan. 10,000 mga cultivator na itinago ang kanilang kinaroroonan sa loob ng libu-libong taon, na nagtiis ng malalaking panganib sa kailaliman ng Black Ink battlefield, ay hindi dapat nahulog sa panganib para sa kanyang pansariling pakinabang. Oo naman, kailangan niyang lumaban mag-isa. Sa puso niya, napuno siya ng puot. Sa pagkakataong ito, talagang determinado si Mona Ye na patayin siya at hindi na siya binigyan ng oras para makahinga. Kung hindi, maaari siyang kumabit sa World Tree at dinala siya nito sa Great Cosmological Realm upang magtago. Gayunpaman, ang World Tree ay nangangailangan din ng ilang paghinga ng oras upang matanggap ang mga ito. Ang ilang mga paghinga ng oras ay sapat na upang matukoy ang buhay at kamatayan. Sa ngayon, walang puwersa sa labas na maasahan niya, ang tanging maaasahan niya ay ang sarili niya. Tahimik na nararamdaman ang kalagayan ng kanyang katawan, ang mga pisikal na pinsala ni Yang Kai ay unti-unting gumagaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Dragon Vein. Ang World Force sa kanyang miniature universe ay patuloy ding tumataas, at ang Soul Warming Lotus ay nagpapalusog din sa kanyang kamalayan. Kung walang nakikialam, wala pang 10 araw o kalahating buwan, makakabalik si Yang Kai sa kanyang peak state, ang kanyang kakayahan sa pagbawi ay palaging malakas. Gayunpaman, ngayong tinutugis siya ni Mona Ye, sa tuwing gagamitin niya ang kanyang Space Principle para makatakas, makakaranas siya ng mga bagong pinsala, at ang kanyang sariling lakas at lakas ng isip ay patuloy na nauubos. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, kailangan niyang ipagpaliban si Mona Ye ng 3 hanggang 5 taon bago siya magkaroon ng pagkakataong makabawi. Sa susunod na 3 hanggang 5 taon, hindi alam ni Yang Kai kung kakayanin pa ba niya. Kung siya ay pabaya minsan at nahuli ni Mona Ye, mamamatay siya. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, wala nang ibang pagpipilian si Yang Kai. Kung gusto niyang mabuhay, patuloy lang siyang kumapit. Pagkatapos magdesisyon, kumalma si Yang Kai. Dahil ito lang ang tanging paraan, magsisikap siya. Pagkatapos ng 3 hanggang 5 taon, kapag kumpiyansa siyang makakatakas siya sa mga kamay ni Mona Ye, pagtatawanan niya ito. Naniniwala siya na magiging lubhang kawili-wili ang ekspresyon ni Mona Ye.